Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. At kung napadaan na nga sa inyo si Ante at napanood nyo yung kanyang sinabi tungkol sa ilan sa mga guro, pues ang video na ito ay para sa inyo. Auntie Claire is Auntie Claire. Kaya naman, sa tingin ko kahit ano naman sabihin niya, may inis at may inis ang mga tao dahil maraming ang galit sa kanya at hindi natutuwa. Bagamat sinabi niyang ilan sa mga guro ang nagtuturo ng hindi magandang asal. Ang pinatutungkalan niya doon, yung nangyari nung nakaraan, yung merong isang guro na vinlog pa yung estudyante niya, tapos pinadescribe niya yung pangulo, tapos meron doon sa baba, kasi puro letter B initials. Syempre, alam niyo na kung anong isusulat ng estudyante sa baba. Ganun. Pero, out of context, kasi nung sinasabi ni Ante yun, ang pinatutungkulan, ang pinag-uusapan natin ay yung nangyari dun sa Zamboanga na pamamaril ng isang grade 9. So, sa matotal, ang nangyari, ang impact nun, naging mas emosyonal ang mga guro kasi parang lumalabas na nasisi patuloy sila. Bagamat may tama, tama naman na ilan sa mga guro ay nagtuturo ng hindi magandang asal, nakakapagturo ng hindi sinasadya, ganun. Out of context talaga kasi nga tungkol yun sa Zamboanga na hindi naman kasalanan ng mga guro kasi una sa lahat, sa sarili kong pananaw, ang mga dapat na may pananagutan dyan ay yung gwardya. Sa gate pa lang, diba, dapat na-check sila. At dahil na rin sa mga pinagdadaanan ng mga guro natin ngayon, naiintindihan, naunawaan ko sila. Guro din naman ako dati, bagamat hindi na ako nagtuturo sa ngayon. Nauunawaan ko kung saan sila nanggagaling. Lalo na trimester na sila, ang dami nilang iniisip, pinoproblema, nahirapan silang idisiplina. Huwag niyong kukwestiyonin na hindi nila natidisiplina ng mga estudyante, hindi nila kasalanan niya kasi nga, ang dami ng bawal. Dahil sa child protection policy, hindi na nila magawa ang kanilang tungkulin para disiplinahin ang mga estudyante nila. So kung hindi nila madisiplina ang mga estudyante nila, sino nga dapat? Di ba dapat mga magulang nyo? Mga magulang nyo ang gumagabay sa inyo, ha? Kaya sasabihin ng mga magulang, ganito, ganyan. Sino? Sino ba dapat talaga? What? Definitely kasi ang mga guro, pangalawa lang na magulang. Yung original, na magulang pa rin ang gagabay. Pantayan nyo yung mga anak nyo. Kasi kung ano-ano nang ginagawa niyan. Huwag kasing konting kibot, gadget agad ang ibibigay nyo. Mamaya kung ano-ano nang sinasabi ni ChatGPT dyan, wala kayo. Kidding aside, alarming yan. So alam nyo naman ang mga guro, di ba? Kagaya nung kay Gabriel Go, nagkakaisa talaga yan. At talagang pinoproteksyonan ang dignidad ng mga guro. Lalo na sa panahon na ngayon na nakakalungkot isipin na yung noblest profession, hindi na gano'n ang tingin ng tao Minamakda lang, pinagtatawanan. Dati mataas pa yung tingin sa mga teacher Ngayon talagang sa social media, binabalahura na lang sila. So, konting pang-unawa, intindihin natin, at igalang pa rin natin ang ating mga guro. Hindi man sila perpekto, sila ang tumutulong na gumabay sa paghubog ng kalinangan at kinabukasan, magandang kinabukasan ng bayan natin. Kaya pahalagahan po natin ang ating mga guro. At kung hindi man mag-sorry sa Auntie Claire, huwag natin pilitin. Ang sorry kasi hindi pinipilit yan, di ba dapat binibigay ng bokal sa kalooban yan. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob niya. Dahil never po ako nanisi ng guro. Ayun lang, kung gusto nyo pa yung mga ganitong content, don't forget to like, subscribe, and follow for more. This is Chris, and you are listening to White Lion Returns. White lion prowls through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze.